Sinadya mong sunugin si Bishop. Hindi ko po alam yung pinagsasabi niyo. Bitawan niyo ako! Ano ba? Tumigil ka na! Wala kang karapatan sa saktan ng kapatid ko! Wala nang palit-palit! Ayoko pang mamatay. Kailangan niyo ako eh. Kailangan niyo pa ng ina. Iusap kasi sa akin si Mama. Sumama ko daw siya sa Singapore, doon gagawin yung angiogram niya. Di na natin pag-uusapan yung problema. Ganun na lang. Iwan na lang natin. Vanessa! Pwede ba please, just this once? Hayaan mo akong isipin yung kalagayan ng nanay ko. Minsan kailangan natin lumayo, hindi para mawala, hindi para maintindihan natin kung bakit tayo babalik. Sana nga tuluyan na sila maghiwalay ni ate. Di sila bagay, Diyos ko. Mahina siya, tsaka mamas boy pa. Ang ginagawa mo dito? Ka-invited me. Oh, I just thought it would be a good idea to have Trixie here with us. Ate, di ka ba natatakot na baka ma-attract siya sa ibang tao? Hindi ka na si Marco. Loyal yun. Trixie, you have my blessing. So go and get my son back. Hi, Marco. Trixie, Wow, nice room. what can I do for you? Pwede ba akong makiaram ng charger? Lobat na kasi ako eh. Hindi ko mahanap yung akin. Parang naiwan ko. Kunin ko lang sa bag ko. Wait lang. You picked a nice hotel. Ito lang kasi malapit sa ospital eh. Naalala mo ba yung first time natin mag-hotel? I think that was prom night. Tapos, ang dami nating nainom noon na wine. Naubos natin yung mga bottles tapos lasing na lasing tayo. Excuse me. And then, nag-check-in tayo. Grabe, that was a fun night. Here you go. Tuwing may kailangan talaga ako, I can always count on you. Pupunta na muna ako sa rooftop. Tatawagan ko si Vanessa. Papakita ko sa mga bata yung view ng hotel. Excuse me. Yan yan. Magbaon ng mga bata. Nino galing to? Mendoza Streets. Kay Trixie to galing. May pasalubong business yung pamilya na sa Iloilo. Dinaan ng pinsan niya kanina. Baon daw ng mga bata. Bakit? Feeling close? Naku, baka mamaya may lason to. Mamatay pa tayong lahat. Ay, hindi ganun si Ma'am Trixie. Tsaka hindi para sa'yo to, no? Baon to ng mga bata. Muntik na nga niyang sagasaan si ate. Alam mo, itapon mo na lang yan para sure. Huwag natin sayangin yung biyaya. Nagbagandang loob na nga yung tao, eh. Sus, hindi ako naniniwala. Alam mo ate, tingin ko talaga sinusuyo ni Trixie yung mga anak mo para makuha niya si Kuya Marco. Eh, alam mo ikaw, napakadumi mo mag-isip. Ay, ano ba? Tama na nga kayo.
Yeah, ibigay mo na nga lang kila dad yan. O kaya kung gusto niyo, sa inyo na lang. Basta wag mo na lang ibaon sa mga bata. Ipabaon mo na lang yung mga ginrocery ko kahapon sa kanila. Sige na. Sayang. Hindi na, ya. Sige na, kunin mo na yun. Sino na lang ko? Yan yung mga tinapay. Mami, good morning, tita! Good morning! Halika na, kain na Ready tayo. na for school? Good morning! Ready na. Eat na, dali. Ha? Nandyan si Trixie? Bro, di ba may gusto yan sa'yo? Sira. Wala. Anong wala? Hinalikan ka nga niya, di ba? Noon pa yun. Lasing lang siya. Kasi nga, di ba heartbroken, nag-iwalay sila ng boyfriend niya. Tsaka isa pa, alam naman niyang taken na ako. May Vanessa na ako eh. Buti hindi nagwala yung misis mo. Yun na nga eh. Sasabihin ko pa lang sa kanya. Explain ko yung totoo. Kasi hindi ko naman talaga alam na nandito si Trixie. Bigla na lang siya dumating. Nako, problema pa yan pag nalaman yan. Kung ako sa'yo, bro, huwag mo na sabihin kay Vanessa. Hindi ako magsisinungaling sa misis ko. Bro, ang mga babae, mahirap paliwanagan kapag umiral na yung selos. Kahit anong sabihin mo, hindi maniniwala yan. Parang ako, naging choir lang yung dati ko nililigawan ng bike. Nagwala na yung girlfriend ko. Muntik pang makipag-break sa akin. Pero ayoko na may tago kay Vanessa yung totoo. Isa pa, wala naman kami ginagawa masama dito ni Trixie eh. Tingin mo maniniwala sa'yo si Vanessa? Bro, mapaparanoid lang yung misis mo. Tama. Sige, tawagan na natin mamaya kung tawag si Mikay. Hi, ate. How are you? I miss you. Hi, Daddy. I miss you. Nagawa niyo na ba yung homework niyo? Yes po, Daddy. Tinulungan po kami ni Mami kagabi. Kamusta si Vanessa? Asan siya? Namiss rin ba niya ako? Teka lang po. Mami, kakausapin ka daw po ni Daddy. Ka dito. Kain ka, oh. Sige na, kain Ako na. dyan. May Angel, asikaso na. Oh, sige, ako na bahala dito, ate. neto. Hello. Vanessa? Hatid ko na yung mga bata sa school. Kumusta si Mama? Okay naman. May mga lab test lang siya ngayon. Hintay ko na lang. Marcos, sino yung tumawag sa'yo? Marco, tinatanong kita, sino yung tumawag sa'yo? Wala. Nurse lang. Tapos na kasi yung mga lab test ni Mama. Sige, tawagan na natin mamaya ulit. Ate, okay ka lang ba? Parang natigilan ka. Inaway ka ba ni Kuya Marco? Hindi, may familiar kasi na boses ako narinig eh. Kaninong boses? Hindi ko sigurado kung siya yun, pero imposible naman na magkasama sila dun. Mami, kain na po tayo para makapasok na po kami. Ito coffee, oh. Spanish latte. Alam kong favorite mo yun. Okay ka lang ba? Bakit din ang itsura mo parang namumutla ka? Si Vanessa yung kausap mo, no? How is she? She's okay. Siya muna nagbabantay sa mga bata habang wala ako. Kasama niyo pa rin ba yung kapatid niya sa bahay niyo? Naalala ko dati, ayaw na ayaw mo na sumama si Maya sa mga dates natin kasi you wanted privacy. But look at you now! Kasama niyo pa yung kapatid sa bahay. Yan yung gusto ni Vanessa eh. Gusto lang daw niyang bumawi sa mga time na hindi sila magkasama ni Angel. So, dahil gusto ni Vanessa, yun ang masusunod? Oh well, basta ako, kapag meron akong gusto na ayaw ng partner ko, hindi ko yun ipagpipilitan. Ang tawag doon, respecting your partner. Well, I guess, totally different talaga kami ni Vanessa. Sige na, punta ko muna si Mama. Ako naman. Hi, Marco. Hi. Ma, Trixie's here. Hi!
Welcome, welcome. Mwah. I have good news. Talaga? Yes, nakausap ko na ang insurance provider nyo at pumayag sila na direct billing na ang lahat ng gagastusin nyo sa hospital. That is such wonderful news, Trixie. Alam mo, anghel ka talaga. Hindi ka tulad ng isa. Kaya nga ako nandito, tita, to make your stay as comfortable as possible. If you'll excuse me, tatawagan ko lang si Maya. Oh, sure, sure. Isn't Trixie so adorable, anak? Maganda na. Reliable pa. Nako, bakit kasi hindi pa kayong dalawa nagkatuluyan? Ma, matagal nang wala yung sa amin ni Trixie. Move on din naman tayo. And yet, she is still here when we need her. Alam mo, yan talaga yung maganda kung magkabarkada kayo. May loyalty, at saka matibay yung foundation. Eh, kayo nga ni Vanessa, di ba? 1 taon pa lang kayo magkakakilala. Grabe naman kung kumapit sa'yo, talagang ayaw bumitaw. Mawala na dito yung tao. Siyempre, siya pa rin yung pag-iinitan mo. Let's not forget the reason why I'm here. Dahil dyan sa asawa mo. Kung bakit kasi hindi na lang si Trixie ang pinakasalan mo. Anak, it's not too late. Ano ba, Ma? Kasal na kami, oh. Di ba nga sabi sa Biblia, what God has joined together, let no man separate. Matthew, chapter 7, verse 16. And you shall know them by their fruits. Eh ano bang naibigay ni Vanessa sa pamilya natin? Di ba puro problema, sakit sa ulo? Let's not forget, siya ang dahilan kung bakit ako muntik na mamatay. Ma, kahit i-recite mo pang Old at New Testament, kahit isama pa Revelations, hindi mababago nun na mahal ko si Vanessa. Jeremiah, chapter 17, verse 9. The heart is deceitful and beyond cure. Don't mistake your feelings for God's words. Well, I'd rather follow my heart than to use Bible quotes to justify hate and judge people. Tell me, Ma, is that what our Savior would do? Nakakaloka. Ano ba ginagawa natin sa grocery? Ang usapan natin, dessert lang ah. Mahal ang mga pagkain sa establishments, kailangan natin mag-DIY. Magdi-DIY tayo ng dessert. Andito pala ang mga konsentidor ng kriminal. Excuse me? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Alam mo, slanderous yan, mga binibitawan mo. Pwede kita kasuhan. Eh kung busalsalin kita ng ampalaya, pait na ito? Pons, huwag mo nang patulan. Kaya na nga. Hindi ako natatakot sa inyo. Kahit pa nasa Singapore si Trixie, kaya ko kayong 3. Ano sabi mo? Si Trixie? Sabi ko, hindi ako natatakot sa inyo. No, you said nasa Singapore si Trixie. So? Yes. Di ba sinabi mo, nasa Singapore din si Marco? Hindi kaya sinundan siya ni Trixie doon? Hoy, babaeng sausawera, umamin ka nga. Sinundan ba ni Trixie si Marco sa Singapore? Bakit ako tinatanong nyo? Eh, nang tanongin ko sarili ko. Phones, sinundan ba ni Trixie si Marco sa Singapore? Wakang baliw. Just tell us what you know. Wala akong alam. Saka kung may alam ako, ba't ko naman sasabihin sa inyo? Pati na lang si Marco yung tanongin nyo. Eh, di ba, happily married naman siya kay Vanessa. O mali ako ng balita. Excuse me mag-grocery pa kasi ako eh. Ay nako, mabuti na lang at dito niyo ako dinala. Napaka-advanced dito. Ang ganda-ganda ng ospital. Send kayo ng pictures. Okay. Ma, click mo lang yung icon, yung may picture. Okay. Excuse me? Hi, tita!
Hi, Trixie. Tita, I'll go shopping lang ha. If you need anything, just call me. Ay, nako, please don't worry. Go ahead and buy anything you want. Buy something sexy, yung mapapansin ka. Sige na, sige Tita, na. I'll see you, Tita. All right. Oh my gosh, Ma! Kasama niyo si Ate Trixie? Yes, I asked her to come here to help out with Marco. And to be honest, she has been so helpful. Alam po ba ito ni Ate Vanessa? Magagalit yun pag nalaman niya. Hindi. Kaya ikaw, kilala kita, tumahimik ka dahil alam kong madaldal ka. Pati na lang kaya natin sabihin. Total, uso naman yung sumasabog na bulkan, di pasabugan natin si Vanessa. Here's your charger. Kung kailangan mo ulit, sabihin mo lang. Hindi, okay lang. Papunta na rin naman ako sa mall. I'll just buy there. Alam ko na. Why don't you go with me? Bilhan mo yung mga kids ng pasalubong. Samahan kita. I need to answer this. Sige na, mauna ka na. Sige, I'll wait for you at the lobby, ha? Oh, love. Napatawag ka. Kala ko nasa office ka pa. Kasama mo ba si Trixie sa Singapore? Nakasalubong ko kasi yung pinsan niya kanina. Ang sabi niya, nasa Singapore daw si Trixie ngayon. Kasama mo ba siya ngayon o hindi? Kung ako sa'yo, bro, huwag mo na sabihin kay Vanessa. Ang mga babae, mahirap paliwanagan kapag umiral na yung selos. Kahit anong sabihin mo, hindi maniniwala yan. Love, slow down, okay? Huwag ka masyadong papa-apekto kay Maya. Eh, nakakainis kasi siya eh. Parang nangaasar pa. Pinaparating niya na may ginagawa ka masama dyan. Hindi, kalimutan mo na yung mga sinabi niya. So ano ba? Kasama mo ba si Trixie? Oo, hindi. Alam, ang laki-laki ng Singapore. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Kasama mo ba yung babaeng yon? Oo, hindi. Hindi. Sure ka? Wala dyan si Trixie. I didn't even know kung nandito si Trixie o wala. Si Mama lang naman yung kasama ko. Oh, by the way, okay na pala yung mga lab results niya. Just in case nakalimutan mong kamustahin siya. Hindi naman sa ganun. Siyempre, concerned pa din ako sa health ni Mama. Pero mas priority mo malaman kung may kasama akong iba, di ba? Ano? Sige na, sige na. Saka na tayo mag-usap. Papalamig muna ako. Guilty tuloy ako. Imbes na mag-worry ako kay Mama, pinairal ko tong selos ko. Okay lang yan. Bumawi ka na lang next time. Yung importante, sinabi na ni Marco na hindi niya kasama si Trixie. Ewan ko ha. Pero pwede naman pumunta yung Trixie na yan sa Vietnam, East Timor, Bangladesh, Mount Everest. Pero bakit sila nagkasabay sa Singapore? Ang tanong ng taong bayan, is it a coincidence or coordinated? Nagkasabay ba talaga o nagkasabwatan? Well, count me out sa taong bayan. Dahil ang importante, dininay ni Marco na magkasama sila ni Trixie. Napaka-intrigera mo talaga. Kung sinabi ni Marco na hindi niya kasama si Trixie, edi hindi. Wala naman ako rason para hindi siya paniwalaan eh. Tsaka hindi naman nagsisinungaling yun sa akin. Hindi pa. There's always a first time. Umigil ka na nga dyan. Plano ko naman talaga sabihin kay Vanessa yung totoo. But not now. Siguro pag-uwi ko na lang pag magkasama kami. Ayoko na kasing dagdagan yung iniisip niya. Baka lumala pa eh, lalo na wala ako. Anak, kapag pinagdududahan ka ng asawa mo, isa lang ang ibig sabihin nun. Wala siyang tiwala sa'yo. Hindi naman sa ganun, Ma. Eh, alam mo naman may issue yung dalawa, di ba? Ayoko lang palakihin pa. Oo na. Sige na. I will lie for you. Thank you. Basta ako nang bahala mag-explain pag-uwi natin, okay? Pero wag lang ako ang kausapin mo. You need to speak to Trixie to convince her to be discreet about her being here.
about that, pwede bang ikaw na lang sana kumausap? Iniisip ko kasing iwasan na siya eh. Di ba ikaw may kailangan sa kanya? Dapat ikaw ang kumausap kay Trixie. Ano pinunta mo dito? Late na. Gusto ko lang sana mag-sorry. Sorry? Para saan? Alam mo na, kasi Besh, kanina yung mga sinasabi ko about Marco. Oh. Pinagalitan ako ni Lorraine, sabi hindi daw maganda na pinaparaning kita about Marco and Trixie. Lalo na wala akong proof na may something daw sila. Ano ka ba? Okay lang yun. Naiintindihan kita. Alam ko namang ayaw mo lang akong masaktan eh. Tsaka, tinatrust ko naman si Marco. Hindi ako lolokohin nun. Basta Beshi, from now on, sobrang loyal ako sa inyo. Team Varco forever. And hindi ko na i-bring up yan si Trixie na yan. Itong Marco. Vanessa Marco. Ate, tinuk ko yung account ng Trixie. Hoy, don't say bad words. Pero kailangan to makita ni ate. Ano ba yan? Hello, Singapore! Look at our lovely hotel, guys. I'm here with Tita Sylvia and of course Marco. Tita Sylvia just went inside. Ate, magkasama si Kuya Marco at si Trixie sa Singapore. Trixie? Come in! Pasok na ako ah. Sorry. Sigurado ka ba ngayon lang po? Ate, ayun yung kaka-upload lang. Hindi mo ba siya pina-follow? Hindi kayo friends? Sabi niya hindi nakasama si Trixie eh. Ate, nagsisinungaling siya sa'yo. Niloloko ka ni Kuya Marco. Oh my God, Besh, binabawi ko na yung promise ko sa'yo. Basher na kung basher, pero nagsisinungaling yung asawa mo. Hindi lang siya nagsisinungaling, ate. Niloloko ka pa niya. Niloloko ka ni Kuya Marco. Sa Trixie pa na yon. Sa babaeng nanggugulo sa atin. Teka nga. Kumalma nga tayo. Kasi video pa lang naman to eh. Huwag na muna tayo mag-make ng any assumptions. Marami tang pwedeng maging meaning. Kumbaga sa batas, it's just a fragment of the truth. Okay? It's not the whole picture. Ate, hindi pa ba malinaw yan? Nagtanong ka kay Kuya Marco, nag-deny siya. O, ayan, may video. May ebidensya ka ng pagsisinungaling niya. Kilala ko si Marco. Hindi niya ako lolokohin. Beshi, may point ang sisi mo. Kung hindi siya nagsisinungaling, bakit niya hindi sinabi sa'yo na magkasama sila ni Trixie? Anong point? Obvious ba? May relasyon sila. Kaya siguro nagmamadali si Kuya Marco na lumipad ng Singapore dahil atat na atat siya para makita si Trixie sa Singapore. Kilala ko si Marco. Asawa ko yan, hindi niya ako lolokohin. Ate, niloloko ka ni Kuya Marco. Yan ang totoo. Ayan o. There must be a reason. Hindi ako maniniwala dito hanggat hindi ko nakakausap si Marco. Nakabukas kasi yung pinto eh. Sinadya ko talaga yon because I was waiting for the room service. Uy, marap ka naman na. Akala mo naman, first time mong makikita to. Ano ka ba? Chill ka lang. Relax.
I'm sorry again. Well, Trixie, kaya ako pumunta rito kasi may gusto sana ako ipakiusap sa'yo. Ano yan? Just in case magtanong si Vanessa, pwede bang huwag mo sabihin sa kanya magkasama tayo dito sa Singapore? Ayoko kasi mag-isip siya ng kung ano-ano eh. Bakit naman siya mag-iisip ng kung ano-ano? What? Are you gonna do something naughty? Ayoko lang maging issue sa kanya na magkasama tayo. Trixie, please. Tatanawin ko tong malaking utang na loob. Look, gusto kitang pagbigyan, but I think it's a bit too late for that. What do you mean by that? Meron na kasi ako na-upload na video online and kasama tayo dun sa video. What? Kaloka yung Marco. Akala mo kung sino Mr. Perfect. Maluloko pala. Awang-awang nga ako kay ate. Harap-harapan talaga siyang ginagago. Tapos ayaw niya pang maniwala. Ako tuloy nasasaktan para kay ate. Eh di ba gano'n ka rin naman sa ex mo noon? Nagtatanggol mo rin si Lucas. Umaasa ka na magbago siya, magtitino siya. Ginagago ka rin naman nun eh. Sinasaktan pa. Pwes, natuto na ako. Ang mga lalaking katulad ni Kuya Marco at ni Lucas, hindi dapat binibigyan ng second chance yan. Ang dapat sa kanila, iniiwan. Ang kaibahan nyo lang ni Ate Vanessa, silang dalawa, kasal. Kayong dalawa ni Lucas, live-in lang. Hindi niya basta-basta maiiwan yun. Lalo may anak sila. Maliban kung matulad si Kuya Marco kay Lucas, bigla na lang siyang natagpo ang patay. Hindi. Pinatay. Night, mga anak. Mahal na mahal kayo ni Mami. Hindi ko hayaang masira ang family natin. Hello. Love, I called as soon as I got your message. Kamusta? May problema ba? Mukhang seryoso ka kasi. Yung mga bata, okay lang ba? Okay sila. Okay, eh ikaw. Tingin mo, mukha ba akong okay? Vanessa, Marco, binibigyan pa kita ng isang chance. Sabihin mo na yung totoo. anong totoo? I saw Trixie's post. Nandyan siya sa Singapore, kasama kayo. Love, wait. Please, let me explain. Explain what? Na nagsinungaling ka sa akin? Nakala mo matatago mo sa akin yung totoo. Marco, tinanong kita. Walang pahaging diretsahan. Sabi mo sa akin, malaki ang Singapore na hindi mo kasama si Trixie. Yung pala, nandyan siya. Ginigil trip mo pa ako na inuuno ko yung selos ko. Pero, God, ko paling may tinatago dyan. Love, maniwala ka sa akin. Hindi ko naman kasi talaga alam na sasama si Trixie. Bigla na lang siyang dumating. Sabi pa niya, pinapunta daw siya ni Mama. Eh, alam ko naman paalisin ko. Wala naman akong sinasabi na paalisin mo eh. Ang sa akin lang, sana sinabi mo sa akin na nandyan siya, hindi yung pinagmumukha mo kung tanga. Love, I'm sorry. Marco, oo o hindi. May namamagitan ba sa inyo ni Trixie? Namamagitan? Nag-sex ba kayo ni Trixie? Of course not. Love, that's insane. Siyempre hindi. What's so insane about my question? Mag-ex kayo, Marco. Malalim ang pinagsamahan niyo. Siyempre, anong may isip ko? Nasa abroad pa kayo at tinago niyo sa akin. Malamang, yun ang may isip ko. Love, maniwala ka walang nangyayari sa amin at walang mangyayari sa amin. Okay? Ikaw ang mahal ko. Kasal ako, may mga anak ako. Well, yung iba nga dyan eh. Ang daming anak at napakadami ring kabit. Pues, love, ibahin mo ako sa kanila. Hindi ko yun magagawa sa'yo dahil mahal na mahal kita. Okay, I admit it. Nagsinungaling ako sa'yo. And I'm sorry about that. Sorry, love. Tinago ko lang naman sa'yo kasi kalayo tayo. Ayoko maparanoid ka. Pero love, wala talaga nangyari sa amin. Maniwala ka, please. I'd like to believe that's true. Pero Marco, nagsinungaling ka na sa akin. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan. Love, believe me. Hindi ko papatulan si Trixie. Ikaw lang ang gusto ko makasama habang buhay. Ikaw lang ang mahal ko. Sige na.
Dami pa akong gagawin. Mag-aaral pa ako ng kaso tungkol sa mister na niloloko yung misis niya. Attorney, ilang araw na po akong kinokontak ni Cyrus. Humingi siya ng sorry. Sabi niya, nagkamali lang daw talaga siya. Hindi niya na ako sasaktan. Don't tell me kinoconsider mo iurong yung kaso. Because of what? Dahil lang nag-sorry siya? Pero attorney, nangako naman siya na hindi na niya ako sasaktan. Lehti naman. Naniwala ka. Nakalimutan mo na ba yung itsura mo nung unang punta mo dito? Puno ng pasayang mukha mo. Tapos ano, kakalimutan mo lang lahat? Na parang wala lang? Leti, gumising ka nga. Sinaktan ka na niya noon. Sasaktan ka uli niya. Vanessa, siguro we should give Letty some time para mag-isip. And let's let her process her emotions. Huwag tayo magpapadala sa personal nating pinagdadaanan. I thought I raised you to be better than me. Akala ko hindi ka tutulad sa akin na mambababae. Dad, I swear, walang namamagitan sa amin ni Trixie. Marco, lalaki tayo pareho. Aminin natin, tao lang tayo, natutukso. Maganda si Trixie, sexy. Well, Dad, hindi ako interesado. Na-witness ko kung paano naapektuhan ng mga affairs ng yung pamilya natin. Nandun ako, kasama ko nun si Mama, nakita ko yung pinagdadaanan niya. Kahit kami ni Lexie, apektado. Sorry, anak. Look, ayoko mangyari yun kila Mikay at Luigi. I just want them to have a complete and happy family. Well, magkaiba si Sylvia at si Vanessa. Yung mami mo, mas pipiliin niyang miserable kami together kesa makuha ko ng ibang babae. I don't think ganun si Vanessa. Kapag nalaman niyang niloko mo siya, kaya kanyang hiwalayan. Vanessa, pwede ba kita makausap? About what? Tukol sa'yo. Vanessa, best friend mo ko. Kaya ako lang magsasabi nito sa'yo. I haven't been happy with how you've been working the past days. The client should feel safe. Pero hindi yun ang nangyayari. Sobrang nahihirapan lang talaga ako sa sitwasyon namin ni Marco. I'm sorry. Bakit wala ka bang tiwala kay Marco? May tiwala ako kay Marco, kay Trixie wala. Ang dami ko na-imagine sa utak ko. What if isaduce ni Trixie si Marco? What if siraan niya ako? What if makisali si Mama? Galit pa naman sa akin yun. You know what? I completely understand. Mahirap talaga yung pinagdadaanan mo. What if you just take a vacation leave? Mag-focus ka muna sa pamilya mo. They deserve that. Hindi na. Ayaw ko naman eh. Sure ka? Sure ako. Sa promise, next time, sige, I'll be more professional. Set aside ko muna yung problema. Okay? Okay. Dad, you're here. Mikay, Luigi, sabihan niyo si Yaya na timplahan ako ng kape. In just a few days, babalik na sila Marco at Sylvia dito. You have nothing to worry about. Lalo na sa asawa mo. Kaya, tigilan mo pagsiselos mo kay Trixie. Nagkwento sa akin ng anak ko. Bothered ka raw na magkasama sila sa Singapore. Alam niyo po ba na sasama si Trixie sa Singapore? Of course, I'm her boss. Kailangan nila ng tulong sa medical forms and sa insurance forms doon. Di naman ako pwede dahil ang dami kong hearing sunod-sunod. Kaya pinasama ko na si Trixie. Why her? Sa dami po ng lawyers sa office, bakit yung ex pa ni Marco? Yung ex na nambubulabog sa amin ng kapatid ko? It's just work. Ang hirap sa'yo, pinipersonal mo. Because it's personal to me, Dad. Yung relasyon namin ni Marco yung naapektuhan eh. Kung forms at insurance lang, pwede naman sa iba na lang inutos. O pwede sa akin na lang, Dad. Ikaw? Ikaw ang dahilan kung bakit inatake sa puso si Sylvia. Are you blaming me for what happened to Mama? Vanessa, that's not what I meant. Dad, di ko naman ginusto yung nangyari kay Mami. Also, pre-existing naman po yung heart condition niya, so ang unfair naman kung sa akin yung isisi lahat. Relax. Wala akong sinisisi.
Ang sa akin lang let's just be reasonable. I am reasonable, Dad. Pero kung may Trixie na, iba na usapan nun. Dad, alam niyo naman kung gaano kagigil sa akin yung babaeng yun eh. She will do everything to make me miserable. Wala na tayong magagawa. Nandun na sila. Sylvia needs Marco at this time. At hindi makakatulong na ma-stress si Marco sa pagsiselos mo. Besides, kung alam mo naging mabuting asawa ka, hindi ka dapat mai-threaten ng kahit sino babae. Maraming mabuti at matinong asawa na iniwan at niloko ng lalaki. Alam mo yan, Dad. You mean ako? Mabuting asawa si Sylvia, pero niloko ko pa rin. Ikaw ho nagsabi niyan. There's no reasoning with you. Bahala ka na nga. Tita! Hello! Oh, how are things with you and my son? By the end of this trip, we'll be best friends. Best friends lang? Akala ko ba mahal mo yung anak ko? Yes, tita. Kaso hindi talaga siya interesado sa akin. Kada kita na lang namin, wala siyang ibang bukang bibig kundi si Vanessa, Vanessa, Vanessa. Isa pang marinig ko yung pangalan ng babaeng yan, ako masasampal ko na yung bibig ni Marco. At dahil lang dyan, susuko ka na. Di nga ba ang sabi sa Biblia? Blessed is he who perseveres under trial. For once approved, he shall receive the crown of life. Believe me, Trixie, Marco is worth it. You want more snacks, tita? Ay! Tita! Akin na yan! Why do you have so many condoms? Hindi. Akin na nga. Oh, don't tell me. Active pa kayo sa sex life nyo. Pero wait, di ba wala dito si Tito Carlito? Huh? So, who's the blessed one? Bigay lang kasi sa akin to nung nurse. Kala ko naman may boylet na kayo. But then again, I won't be surprised kasi dati, di ba, nang babae si Tito. Di bawi-bawi lang. Alam mo, wag mo nang problemahin yung sex life ko. Problemahin mo yung sayo. Di ba may dinner reservation tayo tonight? Yes. Sasabihin mo kay Marco, inaantok ako. Kayo na lang ang magdi-dinner. And for dessert, gamitin mo yan. Hindi ko na maintindihan eh. Maliban na nasasaktan ako. Maliban na nagsiselos ako. Walang mali sa'yo, ate. Yung mga magulang ni Marco ang may problema. Tatakpan nila yung anak nila, kinukonsinte. Palibasa kasi, parehas yung tatay ni Kuya Marco. Babae yun. Pag ako nagreklamo, sasabihin ang arte ko. Pag ako nasaktan, sasabihin ang inconsiderate ko. Alam mo, hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa mga binan ko eh. Ate, alam mo, hindi mo deserve yung ganyang treatment. Nakita ko kung gaano mo kamahal si Kuya Marco. Pati na rin yung mga apo nila. Dapat nga magpasalamat sila sa'yo eh. Alam mo, thank you ah. Lagi ka nandyan para sa akin. Lagi mo ako kinakampihan. Oo naman, ate. Kapatid tayo. Lagi ako nandito para sa'yo. Hindi kita iiwan. Kahit maghiwalay pa kayo ni Kuya Marco. Ano sabi mo? Ate, niloloko ka na ni Kuya Marco. Huwag kang matulad sa ibang babae. Natatanga sila dahil sa pag-ibig. Iiyak sila pero handang magpatawad. Hiwalayan mo na yung asawa mo. Hiwalayan mo na si Kuya Marco. Mag-iwalay kayo ni Daddy? Luigi! Anak, don't cry. Okay? Hindi totoo yun. Narinig ko si Tita Angel, sabi niya, hihiwalay mo na lang si Daddy. Di mo na ba mahal si Daddy? Anak, hindi. Mali ka lang ng pag-intindi. Diba, Angel? Oo, Luigi. Ang sinabi ko, ihiwalay yung maduduming damit ng daddy mo. Kasi diba dati naman siyahan yun? I hate you, hihiwalay mo si Daddy.
Hi, ma'am. How can I help you? Okay. So mamaya, after ng main course, gawin mo yung inuutos ko. Kapag successful, I'm gonna give you more. Bahala ka ba? Hey Marco, umorder ka na? Tayo na natin si Mama. Sinabi niya sa akin na hindi na siya matutuloy. Gusto niya daw magpahinga kasi ng maaga. So I guess it's just the two of us tonight. Excuse me. Hi, ma'am, sir. Can I take your order? Here you Yes. go. Here you go, sir. Anong sayo? Mga Pinoy kayo, no? Yes. I'll have the steak medium rare. Ako naman, salad. Salad. For sharing. Okay, ma'am. Is that okay with you? Kasi ako, I don't mind sharing. And 1 bottle of wine. The strongest that you have. Medyo malamig kasi dito sa restaurant niyo eh. Para meron namang pampainit. Okay. Okay, ma'am. Luigi, anak. Tatampo ka ba kay Mami? Mom, that's you. Anak, huwag ka na magalit. Di ko naman iiwalayan ng daddy mo eh. Promise? Telling the truth? You said bag magsinungaling. Yes, I promise. Hindi ko iiwalayan sa daddy. Magsasama tayo ng forever and ever. You love Daddy? Yes, I love your daddy. How much? This much! Ganyan, no? Alam mo ba, bata pa lang ako, gusto ko na ng complete and happy family. Kaya nang nandito na kayo, hindi ko na kayo papakawalan. So I have this client. Tax evader siya. At gusto niya ng discount. Oh. Ang hinihingi niya sa akin, 50%. Kaya ang sabi ko sa kanya, sure, I'll give you a discount. Basta yung half ng sentence mo sa kulungan mo isi-spend. O diba? Ayan, nagbayad ng buo. Nagbayad? Oo. Abogado ka nga talaga. Hindi ka talaga pwede mautakan. Hi, ma'am, sir. Complimentary dessert from the house. Here you go. Ooh. It's not our anniversary. Oh, I'm sorry, sir. Kala ko po mag-asawa po kayo. We're not married. Eh, mag-boyfriend-girlfriend po. Yes. Huwag mo nang tanggihan. Sayang naman yung free dessert. Pero, sir, bagay po kayo, ah. Thank you. Thank you for this. I'll give you a big tip later. Thank you, ma'am. Trixie, mag-washroom lang muna ako. Gusto mo samahan kita? Hindi na. Balik din ako agad. Mommy, can you call Daddy? Anak, late na kasi. Baka tulog na si daddy mo. Pagod yun. Please, Mommy. I just want to tell him I love you. Okay. Marco, are you there? Hello? Anak, saglit lang ha. Lalabas lang si Mami. May kakausapin lang ako. Okay? Sleep ka na. Sino to? Hi, Vanessa. Recognize this voice? Trixie, bakit mo hawak yung cellphone ng asawa ko? Binili niya sa akin saglit.
Alam mo na, yung mga lalaki, kapag nasobrahan sa alak, nagiging makakalimutin. Umiinom kayo? Oh, yes! Actually, we're having the best time of our lives. How I wish nandito ka, Vanessa. Para nakikita mo naman kung gaano kasaya ngayon si Marco. Alam mo, I can't remember the last time na nakita kong ganito kasaya si Marco since nung kinasal siya sa'yo. I'm glad he's having fun. Oh yes, kasi wala ka. Malaya ngayon si Marco. Walang magdidikta sa kanya kung anong dapat gawin. And finally, he is free to be himself with me. Huwag ka masyadong masanay. Temporary lang naman yung bahay-bahayan niyo eh. Sa akin pa din siya uuwi after that trip. Sa babaeng pinakasalan niya, sa babaeng pinili niya. I love your confidence. Hindi yun confidence. Sinasampal lang kita ng realidad. Ako pa rin ang asawa niya. Sa akin pa rin siya uuwi. Sa pamilya niya. Ano bang ina-expect mo? One trip and then suddenly, iiwan niya ako para sa'yo. Nakakatawa ka. No, actually, nakakaawa ka. He broke up with you, remember? At ako ang pinakasalan niya. Alam mo, gumagawa ka na lang ng sarili mong kwento dyan sa utak mo. Para ikaw yung victim, ikaw yung kawawa. Paniwalaan mo na kung anong gusto mong paniwalaan. But one thing's for sure, hindi mo makukuha si Marco. You okay? Is everything alright? Yeah, I'm okay. Come on, let's drink more. Medyo nahihilo na kasi ako eh. Gusto ko na sanang bumalik sa room kasi maaga pa rin si Mami bukas. Marco, halika na. Kahit 30 minutes lang. Let's just finish this bottle, please. If you want, ikaw na lang. You stay here. Sabihan ko na yung waiter na i-charge sa room ko yung bill. Good night. Marco. Good night, Texas. Excuse me. Can you charge your bill to room 619, please? Anak, anak. Promise ko, hindi ko hayaan masira ang pamilya natin. Paglalaban kong daddy niyo. Daming tao sa baba. Haba ng pila, nakakainis. Lumig na tuloy yung kape. Uy, mabalik nga tayo. Kung magli-leave ka, nagpaalam ka na ba kay boss? Actually, mamaya pa lang. Pero mga 2 weeks lang naman eh. Kailangan ko lang talagang pumunta ng Singapore. Ay, winner ka dyan, Beshi. Pero make sure ha, magdala ka ng garden shears
Ching-ching! Para pag nakita mo yung Trixie na yan, makalbo mo. Ano ka ba? Napaka-war freak mo naman. Kalma, kalma. Alam mo, hindi ko naman to ginagawa para sa sarili ko lang eh. Para din to sa mga anak namin. Kay Mikay, pati kay Luigi. I want them to have a happy family. A complete family. A good life. Diba? Totoo naman. And if that means na kailangan ko pumunta ng Singapore at ilayo si Marco kay Trixie, then so be it. Gagawin ko yan. Alang-alang sa mga bata. Excuse me. Sarap pa. Hello, Teacher Kea? Bakit po? Ano nangyari kay Luigi? Good afternoon po. Anak, kamusta? Ano po problema, Teacher Kay? The past days, kapansin-pansin na nag-iba ang attitude ni Luigi. Lagi siyang mag-isa, hindi nakikipag-usap. May pagka-introvert po talaga si Luigi. Takes a while bago makapag-warm up siya sa ibang tao. Kahit tanong niyo pa po yung teacher niya dati. Pero hindi naman po siya ganun before. In fact, makulit siya sa klase ko. Active siya sa mga school activity. See, kakausapin ko na lang po siya. May problema po ba kayo sa bahay? Excuse me? Kasi po, malaking factor na nakakaapekto sa bata yung mga nangyayari sa bahay. So, I wanna ask if everything is all right between you and Mr. Panganiban? Actually, nasa Singapore kasi yung dad niya ngayon. Baka namimiss lang niya. Baka nga. Pero habang wala po si Mr. Panganiban, sana po matutukan niyo rin po si Luigi. Katulad ngayon, hindi po siya nakapag-submit ng assignment niya sa family tree. Assignment? Ginagawa niya yun kagabi ah. Hindi po siya nagpasa eh. Luigi, anak, nasaan yung family tree na ginagawa mo last night? Naiwan mo ba sa bahay? Tinapon ko sa trash can. Why? Because it's ugly. I don't like it. Let's go home, Mommy. Ayoko na mag-school. Sit down. Anak, ano ba? Talk to me. Anong problema? Anak! Luigi, ano ba? Magsalita ka. Anong problema? Ayoko na mag-school. Dito lang po ako sa bahay. Anak, hindi pwede. Kailangan mo pumasok ng school. Di ba gusto mo maging pilot? O paano mangyayari yon kung di ka papasok ng school? You said gusto mo isama ako sa Around the World kasama si Ate Mikay. Oh, tell me, paano ka magiging pilot? Can I go to my room? Anak, no. Sit down. Ano ba? What's wrong? Paano kita matutulungan kung di mo kakausapin? Talk to me. Ano meron? Anak. Luigi, nahihirapan ka ba sa mga subjects mo? Pwede kitang tulungan. Si Daddy Marco ba? Namimiss mo na ba Daddy mo? Kausap mo naman siya everyday ah. Ano meron? Anak, ano ba problema? Tama na yan. Ano nangyari sa'yo? Pagpahingayin muna natin yung bata. Pagod na siya galing sa eskwela. Sa susunod na lang kayo mag-usap. Halika na, Luigi. Akit tayo. Okay. Umakyat ka na. Bakit ba masyadong pakilamera tong si Yaya Veron? Akala mo naman siya yung nanay. Dad, lumabas na yung lab results ni Mama. Stable na yung sugar niya, yung kidneys niya, pati yung electrolytes. Eh, yung puso niya. May blockage pa rin, kaya tuloy ang angioplasty. Pero sabi naman ni Doc, ready na ako. We have everything na kailangan natin. By then, pwede na akong makasunod sa inyo. Patapos na rin mga hearing ko eh. Hindi ka na kailangan dito. Besides, your son is taking good care of me. Sir! Oh, Veron, napadalaw ka. Tamang-tamang dating mo. Kausap ko sila, Sylvia. She's fine. Tama ang kasabihan. Ang masamang damo, magiging mamatay. You're not funny. He is. Pumunta lang po ako dito kasi may susumbong po ako tungkol kay Luigi.
Oh, bakit? Ano nangyari sa anak ko? Eh, si Luigi po kasi ayaw nang pumasok sa school, nagtatantrums. Ate, huwag mo nang isipin si Luigi. Normal lang naman sa bata na mabagot sa school. Ako nga dati, tumatakas pa ako ng school para lang maglaro eh. Sad lang ah. Kamusta si Luigi? Nakausap namin si Yaya Veron. Ano nangyari sa anak natin? Hindi ko nga alam eh. Sinubukan ko naman kausapin, hindi naman nagsasalita. Eh, di ba dati excited pa siya pumasok sa school? Ano nangyari? Ba't bigla nagbago? Sabi ng teacher, pwedeng naapektuhan sa absence mo. Eh, syempre, sanay yun nang nandito ka, araw-araw. Pero hindi ko pa rin sure yun unless na makausap ko ng masinsinan yung bata. Hindi bale, magbubuk na lang ako ng flight pa uwi. What? You're leaving me? Paano yung mama mo? Ako nang bahala kay Mama. Pwede naman sumunod dito si Daddy eh. Ang importante ngayon si Luigi. Para if something's wrong, mabuti nang maagapan habang maaga pa. Let me talk to your wife. Ma. Vanessa, ano pa naman? Napaka-inutil mo talaga. Wala ka talagang kwenta eh. Isang linggo pa lang kami nawawala, nagkakagulo na kayo ng pamilya mo. Hindi mo man lang magawa yung trabaho mo bilang ina. Bakit naman kasi ikaw pinakasalan ng anak ko eh? You are useless. Ma, stop it! Hindi ko naman ginusto yung nangyari eh. Hindi ko naman gusto na maapektuhan si Luigi sa mga nangyayari dito. Yan naman talaga ang sasabihin mo, di ba? Para hindi ikaw ang masisi. Hindi ko sinasadya, di ba? Yan lagi ang mga palusot mo. Ang hindi mo alam, apektado kaming lahat eh. Ako, asawa mo, pati mga anak mo. Sobra na yan. Hello, Vanessa! Vanessa! Ano ka ba? Ate, kung binabastos ka lang nila, huwag mo na kausapin. Hindi mo deserve na tratuhin ka ng parang basura ng pamilya ni Kuya Marco. Kung na munang hahawak ng cellphone mo, ha? Hindi mo dapat ginawa yon. Maybe you don't see it, pero mabuting nanay si Vanessa. Then tell me, bakit kayo ngayon nagkakaproblema kay Luigi? A good mother does not have to prove herself. Nakikita yun sa mga anak niya. Proverbs, chapter 31, verse 28. Her children rise and call her blessed. Pero hindi naman blessing si Vanessa eh. Sumpa siya. Here we go again. Tinitwist mo na naman yung Biblia para pagmukhang ikaw yung tama at si Vanessa yung mali. I do not need to twist the scriptures dahil perfect na ang mga bersikulo. Yang asawa mo ang problematic at isa pa, hindi siya perfect. Mag-ingat ka dyan sa mga minimate mo. Saglit lang ah. Trixie, you have to do everything to get Marco back. I don't care. Kahit gumawa ka ng kasalanan, ipagdarasal ko na yung kaluluwa mo. Just get him back, please! Tita, wait lang. Relax. Uminom ka muna ng water. Bakit pulang-pula kayo? You have to get rid of that Vanessa. The longer she stays with my family, lalo kami nasisira eh. Para siya isang lason, unti-unti niyang pinapatay ang lahat ng nasa paligid niya. You have to get Marco back! Ate, kape ka muna, oh. Thank you. Ano yung hinahanap mo? Child therapist? Oo. Gusto kasi ipatingin si Luigi eh. Gusto ko malaman ano pa yung pwede kong may tulong sa kanya. Hindi ko susukuan yung anak ko. Gusto ko mabalik yung dati niyang sigla. Tama yan, ate. Ipakita mo sa kanila na hindi mo kailangan si Kuya Marco. Na kaya mong ayusin si Luigi nang wala sila. Mabuti kang nanay. Mabuti ka rin kapatid. Kung hindi nila na-appreciate yun, sila na ang may problema. Angel, salamat ah. Alam mo, hindi ko alam kung kaya kong saluhin to lahat. Kaba ate, tulong-tulong tayo para kay Luigi. Kaya naman natin eh. Kahit tayong dalawa lang.
Sir, excuse me. Yes, ma'am. Di ba kayo yung Pinoy na nag-work dito? Nakita niyo ba yung kasama ko, si Marco? Naalala ko po siya. Nakasalubong ko lang siya, ma'am. Nasa bar po. Okay. Sige. Thank you. Sige po. One more, please. For sure. Excuse me. Make that too. Of course, ma'am. I've been looking for you everywhere. Nandito ka lang pala. Ang aga mong mag-happy hour, ah. I'd like to be alone sana. Bakit naman? Marco, pag may pinagdadaanan ka, always know that you can rely on me. Dito lang ako. Because I thought you'd do the same for me. Na kapag meron akong problema, pwede din ako mag-rely sa'yo. Bakit? Anong problema mo? Yung ex ko kasi, pinipilit niya ako makipagbalikan sa kanya. Sabi ko ayoko na talaga, pero hindi niya talaga ako tinatantanan. I don't know what to do. What should I do, Marco? Tigilan niyo si Luigi! Nandyan na pala yung tita mong bad! Tara na, tara na! Go. Sinaktan ka ba nila? Ha? Lagi ka ba nilang binubuli? Lagi ka ba nilang sinasaktan? Sana umuwi na si Daddy para wala nang babuli sa akin. Luigi, hindi mo kailangan yung daddy mo. Andito ako para ipagtanggol ka, ha? Kung sino man umaway sa'yo, pagtatanggol kita. David is a great man. Pero hindi niya kasi alam kung paano ako mahalin. Kung paano ibigay yung mga gusto ko. Baka naman mahirap yung mga hinihingi mo. Marco, kilala mo ako. Simple lang naman ang gusto ko. Masaya na ako sa quality time. Just like this. Kung hindi mo talaga siya gusto, edi sabihin mo na lang sa kanya. Sabihin mo, it's over. Ganun lang yun. Pero Marco, I'm not getting any younger. I'm in my 30s. Yung mga friends ko, kinasal na sila. Meron na silang mga anak. I'm pressured to have my own family din. Hindi mo naman kailangan magmadali eh. Love will come at any age. Actually, I've already found the one. Kaso nawala pa siya sa akin. Based sa kwento mo, parang hindi naman nakapanghinayang si David. Hindi si David ang tinutukoy ko. Ikaw. Relax. Alam ko naman kung anong sasabihin mo eh. That you're married, you have your own family. Trixie, may pamilya na ako. Mahal ko sila. Oo, marami mga pagsubok na dumating sa buhay namin pero sigurado ako ma-overcome namin yun. Yan. Yan yung reason kung bakit hindi kita makalimutan, Marco. You're so sweet, loving, loyal. Naalala ko pa nung tayo, hatid sundo mo ako nun kasi wala kang tiwala sa ibang tao. Daig ko pa ang princess nun kasi you made me feel so important. You made me feel so loved. Those were the days. Yeah.
those were the days. And I'd gladly go back to that time kung meron lang time machine. Yung panahon na tayo pa, na akin ka pa. Tita, let's go home na. Gusto ko na umuwi. Tuturuan ko muna ng leksyon yung bully mo. Kaya pala ayaw mo nang pumasok dahil may umaaway sa'yo. Siya rin ba yung kumuha ng homework mo na family tree? Tagot yung batang yun sa akin. Hoy, bata! Diba? Ikaw ba yung nambubuli sa pamangkin ko? Sambungero ka. Lagot ka sa akin sa school. Hoy! Akong harapin mo, akong kumakausap sa'yo. Bakit mo binubuli yung pamangkin ko? Bad kasi siya! Anong bad? Paano siya naging bad, ha? Sabi kasi ng lola niya, bad person ka daw. Criminal daw. Kaya same with Luigi. Hayop ang Sylvia na yun. Halika dito, Chuck. Masabihin ako sa'yo. Hindi ako bad, ha? Demonita ako. At pumapatol ako ng bata. Bitawan mo ako! Help me, Luigi! Luigi! Kunin mo yung lighter! Akin yung bag mo! Akin yung bag mo! Sunugin mo! Sunugin mo, Luigi! Sunugin mo! Tita, that's bad! Siya ang bad! Kaya siya nagbubuli sa'yo! Hindi ka titigilan nito habang hindi ka natutulong lumaban! Sunugin mo! Sunugin mo! Sunod ka! Huwag po! Hindi ko na ibubuli si Luigi! Sorry na, Luigi! Bati na tayo! Sorry ka! Mukhang natuto na yung batang yun. Thank you, tita. Siyempre, pamangkin kita. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, hindi mo kailangan ng daddy mo. Dahil kayang-kaya kitang ipagtanggol. Basta, huwag mo sasabihin kahit kanino yung nangyari, ha? Secret lang natin to. Tsaka ito, sa'yo na to, itago mo yan. Pag may nang api sa'yo, alam mo na yung gagawin mo, ha? Trixie. Marco, hindi mo ba nagustuhan? Trixie, may pamilya na ako. Ano ba? Hindi naman yun yung tanong ko eh. Ang tanong ko sa'yo, nagustuhan mo ba, Marco? Okay, hindi. Hindi ko nagustuhan. Even just a little? Kahit konti lang, Marco. Trixie, isang tao lang gusto kong halikan. At hindi ikaw yun. Anong kailangan kong gawin? Para balikan mo ako, para ako naman ulit yung mahalin mo, Marco, please. Trixie, hindi na ako babalik sa'yo. Okay, I belong to Vanessa now. Siya lang ang mahal ko. Pero hindi na kayo masaya, Marco. Nakikita ko kung paano kayo mag-away, kung paano kayo napagdudahan. Hindi na kayo kagaya ng dati. Alam ko may pinagdadaanan kami ngayon. Pero I'll do whatever it takes para bumalik kami sa dati. Because I love her. I will fight for her. And I will fight for my family. Waiter. Marco.
For you po. Wow! Ang sweet naman ng anak ko. Pakis nga, pakis. Mami, sorry po ha. Naging makulit ako. From now on, magbibihave na ako lagi. Gagawin ko homework ko. Mag-aaral ako maigi para maging proud ko yun sa akin. Anak, ang wish ko lang naman sa'yo ay magkaroon ka ng magandang life. Gagawin ni Mami lahat para sa'yo. I love you, Mami. I love you too, anak. Angel, anong ginawa mo sa kanya? Bakit nagbago si Luigi? Aba ate, nagbonding lang naman kami. Tsaka pinaalala ko lang naman kay Luigi na ang pamilya niya ang kakampi niya. Na kahit magulo ang mundo, meron siyang mami at tita na masasandalan. Diba, Luigi? Galing-galing naman. Tara. Let's go. How's school, Luigi? Tita, Marco rejected me. Ayaw niya talaga sa akin. Oh dear. Well, when Moses was rejected by the Pharaoh, sumuko ba siya agad? Hindi. Hindi siya tumigil hanggat napalaya niya ang lahat ng Israelites. Pero tita, ang hirap eh. Your son is very much in love with Vanessa. Alam ko, malaki siyang problema. Pero mas malaki ang gulong gagawin ko sa kanya para mapatalsik siya sa pamilya ko. Mag-focus ka kay Marco. And ako na ang bahala kay Vanessa. Okay? Yun pala ang plano niyo all along. Ang maghiwalay kami ni Vanessa. Okay, yes. Well, useless na rin naman magsinungaling. Gusto ko, maghiwalay na kayo ni Vanessa. Gusto kong lumayo yung babaeng yan sa pamilya natin. Narinig mo ba yung sinasabi niyo? Gusto mong masira yung pamilya ng sarili mong anak? Matagal nang sira ang pamilya niyo nang dahil sa selfish na asawa mo. Puro sarili lang niyang iniintindi niya. Lahat ng gusto niya, yun ang nasusunod. At dahil lang doon, gusto mo maghiwalay kami? Kahit isang beses ba, inisip mo ako kung paano ako? Kung paano yung mga apo mo kung wala si Vanessa? Ano, lalaki silang walang ina? Trixie can replace her. Isa ka pa? Akala ko kaya ka nandito dahil concerned ka kay Mami. Pero nakikipagsabwatan ka pala sa pagsira sa pamilya ko. Marco, I really care for you. I swear, I really do. Gusto ko lang malaman mo may option. Hindi mo kailangan magtiis kay Vanessa. Nandito ako. How many times do I have to tell you na tigilan mo yung pagiging delusional mo? Dahil si Vanessa ang pipiliin ko, hindi ikaw. Marco, huwag mo papastos si Trixie. Ako pa talaga nang babastos? Eh kayo nga itong naninira ng pamilya eh. Watch your tone, young man. Ako pa rin ang nanay mo, and we are in a public place. Exodus chapter 20, verse 12. Honor your father and your mother. I've had enough of your Bible quotes! You like to be the moral center of this family. Pero ikaw mismo ang pasimuno sa pagsira ng pamilya ko! Pamilya natin, Ma! Good luck sa procedure mo. Ano na, best sure ka ba hindi ka sasama kahit 1 round lang? Next time na lang. Sige na. Nag-promise kasi ako kay Luigi na sabay kami magdi-dinner eh. Tsaka, dadaan pa akong cake shop. Nagre-request na naman ng Sans Rival. Pero, alam mo, I'm so happy na umokay na si Luigi. Kaya nga, hindi ko nga alam kung anong ginawa ni Angel eh. Parang magic. Basta, ang mahalaga okay na si Luigi. Exactly. Alright, so, hindi ka sasama. Iinom na lang kita. Oh, yan. Sige na, umalis na kayo. Sige na. Enjoy! Bye! Saan tayo ngayon? Attorney, kailangan ko po ng tulong niyo, attorney. Ano ginagawa mo dito? Attorney, kailangan ko ng tulong niyo. Okay, sige, kumalma ka. Halika sa office tayo mag-usap, ha? Ay, saglit lang, Letty. I need to take this call. 1 minute. Okay? Hello? No, love.
Nasaan ka? Nasa office pa ako eh. Ikaw? Pauwi na ako ng Pilipinas. Pupunta na ako sa office ko. Attorney, nandiyan na po yung asawa ko. Attorney, sasaktan niya ako. Attorney, sasaktan niya ako. Halika na! Luwi na tayo! Hello? Love, okay ka lang ba? Mr. Sarmiento, Hello? huwag niyo kong pilitin ang asawa niyo Love! na sasaktan, no? Umuwi na ho kayo. Halika na, Letty. Kuya, pakibilisan na konti. Sino ka ba, ha? Ako si Attorney Vanessa Panganiban. Abogado ako ng asawa niyo. Ah, ikaw yung nanunulsol sa kanya na hiwalayan ako. Ikaw yung sumisira sa pamilya namin eh. Hindi ako sumisira ng pamilya niyo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. I suggest you leave now. Or else, tatawag ako ng pulis. Yabang mo nga, pulis, ha? Ano? Kailangan namin ng tulong. Tangon nyo! Letty, i-detain ng mga pulis ang asawa mo. Kapag nakapag-bail siya, hindi pa rin siya makalapit sa akin, sa'yo at sa pamilya mo. Kami na po ang bahala sa kanya, attorney. Sige, Letty. Tara na! Tara na ako! Tara na! Love, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ikaw, okay ka lang? Okay lang ako. Buti na lang dumating ako agad, kundi kung ano na nagawa sa'yo ng lalaking yun. Teka, bakit ka pala umuwi agad? Sino kasama ni Mama? Si Dad. Natapos na daw kasi yung mga hearings niya, kaya pinakiusapan ko muna na siya na muna magbantay kay Mama. Ako kasi kailangan ko kasing umuwi eh. Kailangan ko yung i-prioritize yung family ko. Love, alam ko sobrang stress mo na. Alam ko sobrang daming tumatakbo sa utak mo. Pero sinasabi ko sa'yo, nagsasabi talaga ako ng totoo. Wala talaga nangyari sa amin ni Trixie, Love. Maniwala ka sa akin. Kaya nga ako dito umuwi para ayusin natin Ang to. mahalaga, nandito ka na, Marco. Love, mahal na mahal kita. I can't live without you. Please, ayusin natin to. One day at a time. Okay? Luigi, tama na yan. Gabi na. Maligo na muna kayo. Yaya, please 10 more minutes. Magpa-play na po kami. Diba? Iyan ko na muna bahala sa mga bata. Alam nyo, next time, punta tayo sa perya. Naku, mag-i-enjoy kayo doon kasi Naku, wag doon. Baka matetano kayo. masaya doon. Maraming ilaw, tas maraming premyo. For sure, mag-i-enjoy kayo. Kasama po si Mami? Oo naman. Si ate, ako, ikaw, at saka si Mikay. 4 tayo doon. Ang daddy? Mga anak? Mami! Hello! Bless po. Agon tayo. Mami, nasaan yung cake? You promise bibili ka. Anak, sorry. Hindi nakadaan si Mami sa cake shop. Nag-overtime kasi ako eh. Okay lang yan, Luigi. May leche flan naman sa ref. Ay, naku, bida-bida talaga. Pero, may surprise si Mami. Daddy! Ate! Luigi! I miss you both so much. Di ka na aalis, Daddy? Hindi na ako aalis kasi sobrang hirap malayo sa inyong dalawa. Tawag ng tawag. You're welcome back.
Tamang-tama ang dating mo. Sigurado ako gutom na gutom ka na. Yaya, please. Na-miss ko yung mga pagkain dito. At saka yung mga maleta ko pala pakuna lang sa car, please. Ha? Thank you. Anong ginagawa natin dito? No, ang dami kong dalang laruan para sa inyong dalawa. Mabuti na lang bumalik si Marco. Nakangiti na ulit ang mga bata. Iba talaga pag magulang ang kasama. Hindi kayang palitan kahit ng bida-bidang tita. Marco, ipaghahanda na kita. Thank you, Yaya. Ano subject yung 15/20 mo? Uy, pagkatapos mo dyan ibaba mo na rin sa laundromat sa baba. Please, bago Wait umalis. lang. Alam mo ba, hindi mo ba napansin? Sobrang linis nitong kondo mo. Kasi nilinis ko to habang wala ka. Dumating ka lang. Ang dumi na naman. Tsaka, wait lang. Ano ako, yaya mo? Sige na. Please. Pinagtimpla kita nito, Wow. Tsaka, now that I'm back, dami kong kailangan asikasuhin. Siyempre, first order of business, si Marco. Marco na naman? Hindi ka pa rin nasasawa. Eh di ba, nireject ka na nung tao sa Singapore. Malamang mas lalong wala yung pakialam sa'yo, kasama niya yung misis niya. Tsaka, Kas, alam mo yan, si Vanessa, pag sinugod ka niyan, pinag-iskandalohan ka niyan, naku, bahala kayo, karin mo. Eh di gawin niya. Di ko siya uurungan. Sugurin ko din siya. Nung nasa Singapore ako, doon ko na-realize kung gaano ko kamahal si Marco. Yung willing talaga ako to do everything just to get him back. Ate, yung salon malapit dito, tingnan mo may buy one get one free ribbon. Kung nagpagawa ako, libre ka na. Punta tayo mamaya pagkatapos ng work mo. Naku, hindi ako pwede mamaya. Nag-aya kasi si Marco manood ng movie kasama yung mga bata. Ganun ba? Anong oras tayo aalis mamaya? Pero pwede ba magpasalon muna tayo bago man ng sine? 4 lang kasi yung nabili ni Marco na tickets eh. Tsaka alam mo, pang bata yung movie, hindi mo magugustuhan yun. I'm sure. Ate, okay lang naman sa akin ang kahit ano. Basta magkasama lang tayo. Siya, next time na lang. Love, teka na, hatid na kita sa office. Basta magluto na lang kayo ni Yaya Vera ng dinner niyo. Kasi baka maliit din kami ng punti. Ha? Ikaw na bahala. Okay? Tough yun, masagutin yun? Wala yun, hindi na importante yan. Tara na. Alam mo, kuya, mukhang importante yung tumatawag sa'yo. Ang kulit eh. Sagutin mo na kaya. Tara, love. Kasi important. Sige. Sagutin ko na lang muna. Kita na lang tayo sa baba. Sige, ate, ako na lang magpapasalon mamaya. Enjoy kayo. Bakit ka tumatawag? Sungit naman. Well, I wouldn't blame you because it's better in Singapore kesa dito. Ano nga kailangan mo? Naiwan mo kasi yung jacket mo dun sa hotel and sabi sa akin ni Tita Sylvia, ako na raw mag-asikaso na ibalik sa'yo. So, kita tayo ng lunch sa park? Pwede bang idaan mo na lang sa shop? Eh, but that's too far. Puntahan na lang kita sa bahay niyo. What the hell, Trixie? Kung pupunta dito sa bahay, makikita ka ni Vanessa. Ako, okay lang. Handa akong harapin siya. Siya ba ready sa akin? So? Sige na. Magkita tayo sa park mamaya mga lunch. Okay, see you. Fairness na nabenta mo rin. Tagal. Maabot ng 1 buwan. Ang mga bulaklak! Ang lalago ng mga petals. Rain, Oh. ba? Bakit ka guilty? Guilty ka! Magmula nung dumating si Marco, hindi na nawala yung ngiti dyan sa mukha mo.
Masaya lang ako kasi kompleto na kami. Happy na ulit. Happy. 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 Ano happy, ha? Sakit ha? Bakit? Patatawarin mo naman ako, di ba? Konting sorry-sorry, chika-chika, tapos pag niligtas ulit kita kay Marco, makakalimutan mo ng lahat. Napaka-nega Ay! Nega na kung nega. At least hindi tanga. Ano yun, Vanessa? Napakatanga mo. Sinaktan ka, niloko ka, tapos palalampasin mo na lang lahat-lahat? Pero gusto mo mag-away kami? Oo. Huwag mo siyang titigilan hanggat hindi siya umaamin. Eh, umamin saan ba kasi? Sabi naman niya, wala naman nangyari sa kanila ni Trixie. O ngayon, bakit ko pagpipilitan yung mga bagay na wala naman akong ebidensya? Mali yun sa korte, di ba? Tama. But sis, alam mo, you don't have to explain anything sa amin ni Fons. Buhay mo yan. Ikaw dapat magdedesisyon. Exactly. Tsaka may mga bagay na mas importante kaysa sa pride. Pamilya, yung mga anak ko. Yung buo kami. Sana lang, wala nang parto yung Marco at Trixie na yan. Dahil kung hindi, Oo. Kalma. magkakabit tayo. Dito na ako. Saan ka? I'm here. Mark, Pinili ko dito dahil walang makakita sa akin dito. I missed you. Huli ka ngayon. Pwede ba? Ano pa ba? Yun bang ituloy yung ginawa natin abroad? Ano ba sinasabi mo? Relax. I was just teasing you. Masyado ka naman praning. Kasi hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, ah. In fact, I came here to warn you. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit na anong makasira sa amin ni Vanessa. Kaya sa pamilya ko, kundi ako makakalaban mo. Alam mo, you look hotter when you're aggressive. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Trixie. Fine. Oh, eto na. Your jacket. I made sure na mababalik yan sa'yo. All things lost will come back to where they belong. Hi, ma'am. Table for how many po? Ay, hindi pa ako magdadine. Angel. Sabi ko na nga ba eh. Imposibleng walang namamagitan dyan sa dalawa. Kapal talaga ng mukha nito, manloloko. Harap-harapan niya pa talagang gagaguhin si ate. Pero alam mo, imbis na magalit ka, matuwa ka. Kasi ngayon, meron ka ng pruweba. Mas madali mo nang masisira yung Makati mong bayaw. Tapos, pag nakita ng ate mo yan... Masasaktan siya. Baka hindi niya to kayanin. O kaya, tuluyan na siya matatauhan. Magigising na siya, tapos hihiwalay niya si Marco. Pag nangyari yon, sino matitira? Ako. Alam mo na nga may gusto sa'yo si Trixie. Nakipagkita ka pa.
Pinagbigyan ko lang naman siya. Kasi naman totohanin niya yung banta niya. Dumiretso siya kay Vanessa. Mukhang walang planong tumigil si Trixie, no? Kuya Marco, baka pwede ka magpatulong kay Ate Vanessa. Baka may pwedeng ikaso para tigilan ka na ni Ate Trixie. Sira ka talaga. Hindi mas lalong nagalit si Vanessa na nakita na naman sila ni Trixie. Ang babae, pag binigyan mo lang ng maliit na pagsisilosan, di na nila malilimutan yan. Para silang cellphone. Kala mo na delete mo na, may backup pala. Mas mahirap naman kung magsisinungaling ulit si Kuya. Nag-away na nga sila dahil sa pagsisinungaling, tapos uulit pa. No, kung ako sa'yo, Marco, huwag mo nang damay si Vanessa. Yan, sanay ka kasi mga babae. Ba, sira ulo ka! Ano? Ikaw yun. Ano, sige, abot mo ko. Tama na yan. Ano pa kayo? Sa totoo lang, hindi naman si Vanessa yung pinoproblema ko eh. Sa totoo lang, wala naman akong ginagawang masama. Inaalala ko si Angel. Ang kapatid ni Ate Vanessa? Ano pinalaman niya? Nandun siya kanina sa resto. Alam niya, nagkita kami ni Trixie. Ate, anong titignan mo? I know, hindi ko dapat siya sinastalk. Pero hindi ko kasi mapigilan yung sarili ko minsan eh. Ano bang gusto mong malaman? I don't know. Sino kasama niya? Anong ginagawa niya? Nasaan siya? Gusto mo bang malaman kung tama yung hinala mo? May tiwala naman ako kay Marco eh. Alam kong hindi niya ako lolokohin. Pero, mas kakalma ako pag alam kong hindi sila nagsasama. Ate, hindi ko kasi alam kung paano ito sasabihin sa'yo. Ano yan? May kailangan ka kasing malaman na ikakagulo ng pamilya mo. Tungkol saan? Diretsuhin mo na ako. Kasi ate, Angel, diretsuhin mo na ako. Huwag ka nang paligoy-ligoy. Mas lalo akong kinakabahan sa'yo eh. ate, Ano yun? Love! Love, ano nangyari? Sorry. Natabi ko lang kasi nakaharang sa daanan eh. Yung mga importante to eh. Angel, pwede pa sabi naman kay Yaya Veron na kumuha ng balikbayan box sa baba. Maayos na yung mga gamit. Wala mo na ka Hindi, sige, okay lang. Pwede ba tayo mag-usap? bakit? Ang ginagawa mo doon? Saan? Sa resto. Nakita kita sa resto. Bakit mo ako sinusundan? Na-curious lang kasi ako. Nakita kita doon. Gusto ko malaman kung anong ginagawa mo doon ng tanghaling tapat. Tama ba yung hinala ni ate? Wala kaming affair ni Trixie. Doon ka, di ba? Narinig mo yung pinag-uusapan namin. Mali yung iniisip mo. Bakit ayaw mong sabihin kay ate yung totoo? Dahil ayoko na mag-isip ng kung ano-ano si Vanessa. Kilala mo naman yung ate mo, di ba? Overthinker siya. Kapag nalaman niya na ginugulo ka ni Trixie, magre-react siya. Lalong lalaki yung gulo. So ngayon, gusto mo maging kasabot mo ako sa pagsisinungaling? All I'm asking is for you to trust me na ginagawa ko to para maayos yung pamilya ko. Ayoko na maapektuhan si Vanessa pati yung mga bata. If you do this for me, tatanamin ko tong malaking utang na loob. Dati nga pinagtatabuyan mo ako dito sa bahay. Tapos ngayon nakikiusap ka na. Mas babawi ako. Kung gusto mo, you can stay here whenever you want. Kung gaano mo katagal gusto. So pag inaway ka pa ni Mama, papagtanggol pa kita. Please just do this one favor for me. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan niyo ah. Ano ba yan? Meron kasing ino-offer si Kuya Marco, ate. Ano? Trabaho. Trabaho sa bike shop. Kulang kasi kami sa sales eh. Perfect na Angel doon. So nice of you, love. Tingin mo, Angel, trabaho din yun. Pag-iisipan ko na lang muna. Hindi kasi ako magaling mang bola ng tao. Hindi kasi ako marunong magsinungaling. Balik na ako sa kwarto ko. Angel, wait. Di ba may sasabihin ka sa akin kanina? Ano ba yun? Si Luigi, ate.
Bumaba kasi yung grades niya. Pero huwag ka mag-alala. Tinulungan ko naman siya para makabawi siya sa next grading quarter. Thank you. Try niya ate, ang sarap. Sarap. Promise, di ako nagsisinungaling. Try niyo. Unti-unti nang nag-evaporate ang mga problema. Si Marco lang palang kailangan para ma-restore ang balance. Sus! Napakasipsip naman ng isa dyan. Palibasa ka lang, Marco, magdi-dinner mamaya. Oy, Fons. Pwede ba wag mong dadalhin yung kanigahan mo mamaya doon kila Vanessa? Ay sis, alam ko na. Magdala na lang kaya tayo ng cake para naman merong katamisan ang napaka-bitter nating kaibigan. Oo nga. Alam mo, mahilig si Marco sa chocolate cake. Ito! Ito na lang. Kuya? Sorry, ma'am. Take na po yan and nabili po ni ma'am. Hey. Thank you, Kuya. Oh, Vanessa. Ay, gusto mo rin ba to? Grabe, pareho talaga tayo ng taste. Miski sa favorite cake ng guys. Eto naman, you're so serious. Wala ka ba nun? Dark humor? Eh kung pukpukin ko kaya yung ulo mo para magkaroon ka ng tumor, dark tumor. Gusto mo to, di ba? Gusto mo hati na lang tayo. No, thank you. Yung iyon na yan. Tinuruan kasi ako ng manners ng parents ko. Huwag ako makikihati sa pagmamayari ng iba. Eh baka sabihin mo naman na ang greedy ko. O sige na, cuz. Ipahati mo nga yung cake para meron din siya. Kasi meron pa namang ibang mas masarap dyan. Di ba alam mo naman yun? Kunento ko sa'yo, di ba? Pumapasok ko ngayon na. Mamaya mo mag-iisa po eh. Mga happiness with chocolate. Ay, of course, happiness. Best time for happiness. Happiness! Fast talk, tuktukan ko kaya kayong dalawa. Alam mo, thanks for the offer. Pero marami pa namang options dyan. Bibili na lang ako ng ibang cake for family dinner. Alam niyo ba yun? Family dinner? Yun yung dinner ng mga pinili, pinanindigan, at pinakasalan. Exhibit A. Tingin mo, hindi ko alam yan. I'm just stating facts. Baka kasi hindi mo ma-experience ikasal eh. Okay, pipili lang kami ng cake. True. For the family! Happy family! Mother, father, sister, brother. Wednesday. Ewan ko sa'yo. Pumayag ka sa gusto ni Kuya Marco para tanggapin ka niya bilang hipag. Kahit hindi ka umuo sa gusto niya, kapatid mo si Vanessa, hipag ka talaga niya. Naisip ko, mas maganda kung hindi manggagaling sa akin na may something si Kuya Marco at si Trixie. Kasi baka mamaya ako pa yung magmumukhang masama. Ayokong masisi, no? Sa bagay. Baka mamaya magkapati pa sila tapos paitsapwera ka. Isa pa, pwede kong gamitin si Kuya Marco. Ngayon kasi tingin niya magkakampi kami. Pwede niya akong tulungan sa mga gusto kong gawin. Ano pa bang gusto mo? Di ba ang plano mo? Sirain si Kuya Marco para maghiwalay sila ng atin. Nakita ko to sa files ni ate. Anong gagawin mo dyan? Hindi ko kailangan magbunyag ng mga sikreto nila. Dahil si Trixie na mismo ang magpapasabog mo.
Visit talaga yung Vanessa na yan. Dapat kasi tinapon mo na lang tong cake na to sa mukha niya. Pwede dinamanda ako nun. Ay, di ba kaya mo na ma-defend sarili mo? Relax ka lang. Okay lang yung asaran. Kahit naman di niya aminin, I'm sure affected siya. Ate, anong titignan mo? I know, hindi ko dapat siya sinusto. Ay. Ano nang next move mo? Well, hihintayin ko na makauwi si Tita Sylvia. And I heard na naging okay yung procedure niya. Kaya pag uwi niya, tag team kami sa pagsira doon sa mag-asawa. Ba't bukas to? Hindi mo ba nila? Ayan ako naman. Kasi hindi nakalak. Nilak ko nga to. Gusto pa naman ang nakawan dito sa mga kondo. Ito ang di nakalak. Yung mga alahas ko! Teka, i-check natin! I-check mo yung kwarto! I-check mo yung kwarto, bilis! Okay naman dun. Okay din doon. Wala namang nawala. Weird. I got us red and white wine. Pili na lang kayo. Dok, parang uhog na uhog kayo sa grocery, ah. Nakita kasi namin si Trixie. Ayun, biglang uminit ang buong paligid. Ibang experience pala pag lumalabas ng impyerno si Satanas. Love, anong ginawa na naman sa'yo ni Trixie? Sinakta ka na naman ba niya? Oo! Napatilig siya! May tanong pa siya na, ano gusto mo? Happiness sa chocolate! Pons! Pons! Una-una, hindi ko kinakausap. Si Vanessa yung kausap ni Marco. Sige, maiwan muna namin kayo dito. Painumin ko muna ng pampakalma. Wala yung pinagdaanan ko! Love, I'm fine. Hindi ako nagsiselos, hindi ako galit. Pipikon lang talaga ako sa Trixie na yan eh. do you want me to talk to her? No, ayoko bigay sa kanya yung satisfaction, affected ako sa kanya. I guess the only way to deal with her is just to ignore her. Diba? Besides, wala naman talaga nangyari sa inyo sa Singapore, diba? Wala. Wala nangyari sa amin. Swear to God. And I believe in you. Ayoko lang talaga masira yung araw natin dahil sa kanya. Hindi ka na. Tulungan na kita dito para tapos na tayo, para makakain na tayo.
Paka-uwi mo naman. Oh, Jen! Tsaka na pala! Sa galing, mukha kang haggard. Sa convenience store lang. Ba't parang wala ka naman dala? Oo nga. Ano kasi, wala yung favorite kong milk tea doon. Pero okay na rin yun. Huwag ka na kumain kasi may hinahanda na rin for dinner tonight. At saka isa pa, bubuksan na mga pasalubong ni Marco sa maleta niya. Who knows, baka kung anong surprise meron para sa iyo. Exciting! O baka siya ang ma-surprise sa pasalubong ko. Ready na ba ang lahat para sa mga pasalubong? Hanapin natin. Family tradition kasi nila Marco na kapag galing abroad, dapat kompleto pag nagbubukas ng mga regalo. Okay. Luigi, drum roll. Alright. Basket. Ang first gift natin ay kay Yaya Veron! Ointment! Dahil lagi may rayuma. Ayan naman. Hindi lang yan. May kasama pang cellphone. Kapanood ko na ang programang paborito ko sa Jemmy kada hapon. Maraming salamat po. Congrats! Sino next? Sino next? Next naman. Meron. Teka. Oo. Magugustuhan mo to. Okay. Laptop. Laptop bag. Okay na rin. I need that. Saya. Bakit may bikini bottom dyan? Ha? Sa akin din yan. Kay Lorraine din ba to? Ay, parang hindi naman kasya, guys. Bakit Vanessa yan? Marco, utang na loob at parang gamit na to. May ukay-ukay pala sa Singapore? Mommy, parang na-reveal na po yung gift niya. Yak naman? Bakit naman yung ireregalo kay Vanessa? Gamit na tsaka parang may amoy na. Marco! Iaakit mo muna yung mga bata. Ay, tama. Tara. Wait lang! Yung gifts ko hindi pa. Halika na, umakyat na tayo sa Story time taas. tayo sa taas. Story time! I-sleep na mga babies. Love, I don't know what's going on in your mind, pero hindi yan part ng surprise ko. Hindi ko alam paano napunta yan sa maleta ko eh. Ako alam ko. Si Trixie. Yung bikini na yan kay Trixie. Oh, ba't di ka makapagsalita? Love, wala akong kinalaman dyan. Hindi ako yung naglagay niyan dyan. Sinungaling! Gusto mo bumalik ka na lang doon kay Trixie? Total, masaya ka na makasama siya, diba? Doon ka na! Pagbigyan na lang muna natin si ate. Sige na kuya, umalis ka na muna. What happened in Singapore will stay in Singapore. Oras na mapatunayan ko na may nangyari sa iyo ng asawa ko. Say goodbye to your legal career. Bakit ba ang kulit mo? Ba? Trespassing ka ha? Tumawag ka ng pulis. May isusumbong din ako sa kanila. Gusto mo ng clue? Karumal-dumal. Gusto mo ng isa pa? Boyfriend. Daddy! Why? What's wrong? Daddy, si Tita Trixie po yan, di ba?